Panghuli sa 7 churches, the Church of Laodicea. At sabay-sabay natin basahin itong last verses from 16. But because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am going to spit you out of my mouth. You say I am rich and well off. I have all I need, but you do not know how miserable and pitiful you are. You are poor, naked, and blind. I advise you then to buy gold from me, pure gold, in order to be rich. Buy also white clothing to dress yourself and cover up your shameful nakedness. Buy also ointment to put on your eyes so that you may see. I rebuke and punish all whom I love, but in earnest and fullness. Yan, so dito po sa church na ito ay napakahalaga sa panahon natin ngayon. Nasabi nga na ito yung church na to na siguro dapat magbigay ng more challenges sa bawat Christian church in the modern times or in the last days. Sabi dito, let's not be satisfied with our spiritual state. We must always better prepare ourselves for the return of Jesus. So ito yung church na to na nag-i-encourage na how do we see ourselves in the coming of the Lord. Ito po yung description ng church. 100 miles due east of Ephesus. It was one of the cities in fertile Lycus Valley in land of Asia, center of trade and communication. It's well from famous black wool production, a huge banking industry, and a famous school of medicine. Water came either from hot spring and was cooled to lukewarm, or came from cooler source and warm up. Laodicean church is a picture of the church in the last days, where people compromise and focus on world riches, as they are called lukewarm church. So the name Laodicea means either the people ruling or the judgment of the people. The Lord Jesus speaks of himself as the Amen, the faithful, the true witness, and the beginning of the creation of God. So yung Laodicean church ay maaaring makita natin siya na ito yung karaniwang nangyayari sa mga churches ngayon. Kasi sa panahon ng last days, makikita mo, yung offer ni Satan kay Jesus Christ, ino-offer niya sa church. Ano yung sinasabi sa Matthew 4 verse 4? Diba? Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Pero bigla siyang inoperang ni Satan. Diba? Ano ang sabi ni Satan kay Jesus? Nakikita mo ba yung mundo na to? Nakikita mo ba yung kayamanan sa mundo na to? Kaya kong ibigay sa iyo yan. Nakikita mo ba yung kapangyarihan sa mundo na to? Kaya ko rin ibigay sa iyo yan. So, ibig sabihin, kung si Jesus Christ ay tinend ni Satan na gano'n, how much more yung church niya? How much more tayo? Kaya tayong itend na mag-isip. No? Kaya kong ibigay sa iyo lahat yan. Kaya kong gawin sa iyo yan. Pero sasambahin mo siya. Diba? Sasambahin mo si Satan. Kaya ang sagot ni Jesus Christ, thou shalt not tempt the Lord thy God. It is written, thou shalt only worship God and not anyone. No? Kaya mahalaga na maintindihan natin yung huling church na ito, na makita natin yung ating sarili sa panahon ngayon. Sabi dito, in your observation as a Christian, name some reasons why a believer become lukewarm or cold in their spiritual life. Ano kaya yung mga dahilan na maaaring nakikita natin na ang isang mananampalataya ay nanlalamig siya? No, nanlalamig o nagiging malahininga. Tawag itong lukewarm, malahininga sa Tagalog. Yan. Sino gustong sumagot? Ano kaya yung mga dahilan? Yan. Tikon doon yan.
think pas yung sistema talaga ng mundo. Dinesign talaga ni Satan upang ito ay maging against sa Christianity. Example sa education, sa entertainment, sa politics, lahat na. So as a believer, kung talagang hindi natin kung hindi tayo mag-i-stand or layuan natin ang mundo, kumbaga, huwag natin mahalin ang mundo. Kasi nga, lahat ng ikot nito, lahat ng sistema sa mundo ay against sa belief ng ating Panginoon Jesus sa kanyang tinuturo sa atin. Ilang? Yan, siguro maganda rin nabanggit ni Deacon doon yan. Isa, alam ko yun sa 1 John chapter 5 verse 19. Sabi ganun na Satan or the ruler of this world is in control sa mundo na to. So, ibig sabihin, yung influence ng kaaway o ng masama, siya yung naghahari. No? At dahil nakatira tayo sa mundo na to, hindi tayo exempted. Nadadamay tayo sa paghahari ni Satan. Kung tatanungin natin ating sarili o tayo tatanungin, bakit pinapayagan ng Diyos yan? Diba? Ganun yung tanong. Ang sagot doon, isa lang. Kasi yung judgment ng Diyos, parating pa lang. Yun ang sabi ng Bible. The judgment shall come. At si Satan ay i-judge na yan for eternity. Kaya si Satan, sabi ng Book of Revelation, Satan is working so fast because he knows he had a short time. Konti na lang ang panahon niya, alam niya. Kaya kumikilos siya ng double overtime. Kaya kung tayo nag-overtime lang, si Satan double overtime. Ginagawa niya lahat para mas marami pa siyang kaluluwa na madala sa impyerno. So, sino pang gusto sumagot? Bakit kaya nanlalamig yung mga mananampalataya, Brother Melvin? Pas, yung leadership po ng church is napasok na rin ng corruption. Yun po. Isa po yun. So kapag yung church din, yung leadership lalo, o sabihin natin mga manggagawa, ay napasukan na rin ng, sabihin natin, influence ng kaaway, manlalamig yung church, di ba? Manlalamig yung church at yung flow, madadamay. Sabi nga ganun, pag ang puno ay pinalo, papaluin lahat. Pag ang puno ay pinagpala, pagpapalain lahat. It will flow eh. Sabi, from the birds of Aaron down to his feet. Diba? Sabi nila. Tama rin siya, diba? Kaya, both ways yan. Kaya, ingatan din natin na papag-pray natin yung mga namumuno, sabi gano'n, kasi meron tayong responsibilidad na sumunod sa mga namumuno. Kaya pag nagkamali yung mga namumuno, damay tayo. Madadamay tayo. Kasi, ano yun, sabi nga gano'n, God's ordained authority yun, yung mga namumuno. So, sino pa? Brother Selwyn. Siguro po yung yung mga disappointments and disapproval sa atin. So minsan kapag tayo ay sabihin natin madalas nung tayo man ay hindi pa ganun kalagap sa Panginoon. Ako po personally, ang aking pong laging parang expectation sa Lord ay mataas. So pag nagre-request ako sa Lord, tapos hindi niya binibigay or hindi niya kagad sinasagot, parang may question agad about bakit ganun yung result or bakit sabihin natin hindi ko nakakuha yung pinagpipray ko. Pero ang totoo niyan po ay ang Lord po ay may tamang may appointed time. So I just want to share po yung experience ko lately. Si Sister Venus po. It's been years po ng prayer ko. Tapos I remember po nitong prayer and fasting, hindi po ako nag-send ng prayer. Sabi ko, alam mo ng Lord yung prayer ko. Parang, Hindi po, kaya pala. sinurrender ko
po talaga. So, sabi ko ba, baka hanapin ni Pastor yung akin. Kasi yung prayer request ni Brother Seven. Kasi alam niyo ba, ipas yung prayer ko. So, parang sabi ko, alam naman ng Lord yung prayer ko. Pero, I think may appointed time. But then, God really answered. And really, ina-appoint niyo talaga yung tamang panahon. So, question is, how long should we wait po sa pangako ng Panginoon? Pero God is good po sa ating mga buhay. Katulad po ng lesson kanina na kapag nga ibinigay talaga ng Lord sa iyo, wala nang makakakuha, wala nang makakaalis nito. And the Lord will really sustain kung ano man yung pangako. Yun, yun pala yung Panginoon. Yan, okay. Praise God. Lalo lang tayo magtiwala sa Panginoon kasi minsan yung timing nga ng Lord, it's not in our time. Diba? Laging sabi ng Lord sa Ecclesiastes, to everything under heaven, there's a season and a time to every purpose. It shall come. But God make all things beautiful in His time. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. So, point number 1 natin, itong Laodicean Church. Sabi nga, sa verse 15, sinasabi niya na hindi ka malamig, hindi ka rin mainit. No? I suppose, sabi nga nun, na sana mainit ka na lang o malamig para alam ko kung ano ka talaga. Diba? Sabi sa verse 15. Dito sa verse 16, sinasabi niyan, are you on fire for God or just lukewarm? So then, because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Minsan sa Tagalog, medyo masakit yan eh. Sabi nga nun, dahil sa ikaw ay malahininga, hindi ka nga mainit o hindi ka rin malamig, ay isusuka kita. Yan sa Tagalog yan. So, ibig sabihin, ayaw ng Diyos yung situation na tayo po ay nanlalamig o hindi tayo nag-iinit sa ating buhay spiritual o sabihin na natin yung relationship natin sa God ay nanlalamig tayo. The church of Laodicea was neither cold nor hot. It was sickeningly lukewarm. The Lord would have preferred it to have been extreme in its indifference or its zeal. But no, it was lukewarm enough to deceive people into thinking that it was a church of God. Avoid the sin of hypocrisy, fake, lies, pretender, and half-hearted believers. So, ang ano pala niyan, pag sa labas, alam na church member ka, attend ka ng attend, pero sa loob, alam Diyos lang na nakakaalam kung mainit ka o malamig ka. Diba? Only God knows. Kaya pwedeng fake Christian tayo, fake pretender Christian tayo, o we lie. We lie sa mga tao sa paligid natin dahil half-hearted believers tayo. Ayaw ng Panginoon yan. Pakibasa itong Titus chapter 1 verse 16. Titus. Titus 1:16. They claim to know God, but by their actions they were denying Him. They are detestable, disobedient, and unfit for doing anything good. Yan. So, sabi nga nung sinasabi nila na they know God, pero yung action nila, hindi totoo sa sinasabi nila. Diba? Sabi nga nun sa libro ni Titus, chapter 1. Kaya, yung point number 1 natin sa Laodicean Church, sabi, Jesus had spoken the needed loving rebuke. So, maganda yung approach ng letter na to kasi very vocal na sinasabi ng Panginoon yung dapat na rebuke ibigay sa atin bilang church kung nandun tayo sa ganyang kalagayan. Kaya ito, sabi nga nun, give some practical ways to encourage and bring about restoration to
to slumping believers. Ano yung mga practical ways na pwedeng itulong natin o encourage natin sa mga nanlalamig na Kristiyano o mananampalataya? Ano kaya yung mga practical ways na sasabi natin? Sister Sha, yan. Sister, ayan. Diyan muna kay Sister Jessica, yan. Kasi nga po, meron po akong experience po na member din po namin sa Sadwa. Parang nagkaroon siya ng kulit talaga ng parang sin talaga. Pero alam mo po, hindi ko siya makorek. Ang inisip ko po, paano ko siya ma-win na mag-stay pa rin sa gawain ng Panginoon. Kahit yung iba sinasabi na matigas talaga ulo niya, pero alam niyo po, para po ang lagi kong iniisip, matigas ang ulo niya, pero ang Panginoon ang magpapalambot ng kanyang ulo. So, papakita ko lang po yung pangunawa at hindi ko po pinakita na i-condemn siya na eto, mali yung ginagawa mo. Parang pinakita ko pa rin sa kanya na mahal ka pa rin namin. Parang tinatanggap pa rin namin, binibigyan namin ng maraming pagkakataon. So, yun po. Lagi lang natin siyang bigyan ng pagkakataon. Pero sabi nga ni Deacon TJ, parang sabi niya, siguro talagang nilagay ka niya para alagaan mo na lang din siya. So, sa panalangin ko, yun lang po. Yan, praise the Lord. Si Sister Sha. Parang magkamukha po. Parang magkamukha po. Pero based on my experience po, ang mga laki pong naitulong. Yung pong maki-empathize po yung very few trusted people na nakakaalam po ng situation na hindi po yung basta mo nalang babanatan ng dapat ganito, dapat ganyan, wag ganito, wag ganyan. Kasi minsan po mas nakaka-discourage na parang isipin nyo, pag sa'yo ba nangyari yung kaya mong gawin ang sinasabi mo. Parang ganun po. So yun po yung ang main goal, ang main purpose or goal ko is to restore yung relationship sa Lord at saka yung pong pagsiserve sa Lord instead po dun sa maling nagawa or yung sa sin or sa mistake po na nagawa. Saka yun po, maging consistent din po. Siyempre, hindi yung, kasi madalas po, yung tingin natin sa, yung importante po kasi yung pinapag-pray, maganda po sa amin natin kanya pinapag-pray na po yung members na, pero maganda din po na isinasama po natin, lalo na yung mga leaders natin, hindi natin alam yung mga silent battles. Teka lang. Mga, ano ba yan? Teka na, ayoko. Ang daming battles. Ayun po, yung pong maging consistent din na, kasi minsan, dahil po nakikita niyo yung leader na strong siguro or laging maingay or masaya, hindi nyo na nakakamusta kung talagang okay ba sila. Yan, no. So, tama din yan. Minsan, we cannot judge kung how far yung problem o deep yung trouble sa mga kapatid natin. So, ang magandang point dito na pinag-uusapan natin ay we should keep always a second chance. Kahit na yung kapatid natin ay nadapa, natisod, sabihin na natin, nahulog siya sa kasalanan. We cannot close the door para sa kapatid natin na yun. Kasi siguro, pinakamagandang isipin natin, mahal ng Diyos yung kaluluwa eh. Maaaring yung katawan nagkasala, pero yung kaluluwa nun, may pag-asa pa yun masave. Minsan, mahirap intindihin, pero nung naalala niyo si Paul, sinulat niya sa Corinthian Church, sabi niya ganun,
ibigay mo yung katawan kay Satan upang ang kaluluwa ay masave pagdating ng taktang panahon. Ibig sabihin ni Paul yun, gano'n, bigyan mo siya ng second chance habang nabubuhay pa siya. Kasi yung katawan, pwedeng parusahan ng Diyos yan, pwedeng magkasakit yan, o yan. Pero, mag-suffer man ng katawan, mahalaga yung kaluluwa niya, baka bumalik loob yun sa Panginoon. Diba? May chance na magbago siya. So, siguro gano'n, tignan natin siya yung point of view na laging may second chance sa Lord, na huwag natin i-close yung door sa buhay nila. Yan. Ay, ito na. Base mo dun sa aking experience, kasi naalala ko po itong topic na to, nung pandemic po, parang na-share ko po itong Church of Laodicea, yung raise spiritual temperature. Yun po yung title. Isa po siyang impression sa akin ng Lord before kasi yung men's ay wala po talagang na-attend ng isang men's ministry. Halos everyday ay kami lang ni Brother Bernie ang nag-pray. But almost, like, minsan may 2-3, pero hindi po talaga consistent na, alam mo yun, may bilang kayo. Laging kabilang ni Brother Bernie. Isang impression sa akin ng Lord na ipag-pray mo talaga yung mga tao na yun. Kasi, kumbaga parang, kahit paanong programs yung ilagay mo, pero yung mga tao walang willingness na, alam mo yun, yung bang laging sabi nga ni Brother Bernie, kahit si Kuya Francis, sabi niya, every time na nagpo-post sa Bibera program, puro sin zone. Yung bang wala talagang, yung spiritual ng mga kalalakihan before. Dinugdugin mo nga yung pananalangin na yun. Every day, kahit na 2 lang kami ni Brother Bernie. Pero alam niyo po mga kapatid, yung ganong practical way na ipag-pray mo yung mga tao na yun, hindi mo alam yung answer ng Panginoon. Ngayon po, nakikita ko po yung pag-ani, yung result ng panalangin niyo before na ganito na binibless ng Lord yung mga kalalakihan na kahit po minsan hindi ako natin, andun po sila na nagpapatuloy na nagpipray. So, alam niyo po yun, parang nakaka-bless lang na makita mo yung result ng prayer mo. So, ganoon din po tayo. Huwag po tayong manghinawa manalangin sa mga tao na maaaring katulad sa sabi ni Pas, sila po ay nadadapa, nakasala, matigas yung ulo, hindi sumusunod, hindi umaating. Ipag-pray lang po natin. Amen. Yan. Praise the Lord. Prapakan natin ang Panginoon. Point number 2 natin, sabi dito, Jesus exposed the sin of ignorance and complacency. Sabi rin sa verse 17, you say, I am rich and well off. I have all I need. But you do not know how miserable and pitiful you are. You are poor, naked, and blind. So dito po ay makikita natin yung kabaliktaran. Kung naalala niyo yung Smyrna, yung church na pangalawa, yung Smyrna, sabi niya sa kanyang sarili na we are poor, we are naked. No? Pero ang totoo, sabi ng God sa kanya, you said you are poor, but you are so rich. Baliktad. Ang tingin nila sa sarili nila, physical. Pero ang Diyos natutuwa sa kanila na they are so rich in God. No? Ito naman, sinasabi niya na nasa kanila lahat. They are so rich. They are wealthy. They have all what they have, need to do to have. Pero baliktad, sabi ng Panginoon sa kanila, no, you are miserable. You are pitiful, nakakaawa kayo. You are poor, and you are naked, and the worst, you are blind. No? So, ito yung sabi ko nga, the sin of ignorance. Minsan nagpapanggap tayo na malakas tayo, mayaman tayo, nasa atin ang lahat. Pero sa harapan ng Panginoon, nagyayabang ka lang. Na parang hindi mo kailangan ng Diyos. Diba? Katulad nila, yung church na to, Laodicea. Kaya very complacent sila sa kanilang paglilingkod at relations sa Diyos. Kaya sabi nga rito, alam niyo ba, yung church na to, ang attendee nila ay mayayaman.
mayayaman to. Generally large population, rich in material possession. Kaya ang tingin nila sa sarili nila, self-sufficient sila. Kaya kumbaga kung sa Pilipinas, mga taga-green taga Forbes Martin, taga Green Meadows, yung mayayamang lugar, Green Hills, mayayaman yung mga membro doon. Parang gano'n, iniisip nila na above sila ng middle class. Pero ganito yung Laodicean Church. Pero nakakatakot pala yung gano'n, no? Kasi ang tingin nila sa kanilang sarili, I don't need God. So, sabi niya, I don't need anything. Paralyze their spiritual life. Kita mo? Pag nasa puso na natin, nasa comfort zone ka na, lahat ng kailangan mo nasa iyo, parang pinaparalyze mo na yung espiritu mo, spiritual life. Kasi parang you don't need God anymore. Diba? At meron tayong indifference, no? At pumapasok na yung pride. Christ's revelation of their true state shatters their illusions and calls for repentance. Kaya ito yung ingatan natin. Kasi siyempre, hindi natin masasabi na anywhere we are and whatever state or situation we are in, pwedeng dumating tayo sa ganitong kalagayan na nasa comfort zone ka ng iyong buhay dito sa mundo at makalimutan mo yung Diyos na tumawag sa iyo. Sabi nga ng 1 Corinthians 15:19, nakanina na tayo, dito TJ. Kasi ko sa Tagalog, kung sa buhay lamang na ito tayo'y nagsisiasa kay Kristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kakabag-kabag. So dito yung 1 Corinthians 15:19, ang thought nito yung parang kung ang faith mo ay nakapokus lang sa mundo na to, ikaw na yung pinakakawawang tao sa mundo. Kasi yung totoong Christian, yung faith niya, hindi lang dito sa mundo na to. Yung faith mo kasi beyond life, di ba? Eternal life. So yung faith natin. Kasi pwede ka kasing humingi sa Lord, yung pananampalataya mo, nakatuon dito sa mundo. Pwede kang pagpalain talaga ng Panginoon dito sa mundo. Pero yung faith mo na yan, mababaw yan. Kasi ano yung buhay na 80 years, 90 years, 100 years sa mundo? Yung buhay na sinasabi ng Panginoon ay eternal. Di ba? Everlasting. Kaya mahalaga yun. Learning from this church, how would you protect yourself from pride and self-sufficiency when you experience much blessing? Yan. So, kung kayo po ay pinagpapala ng lubusan ng Panginoon, paano nyo iingatan ang inyong sarili against the sin of pride and self-sufficiency? Yung parang nag-iisip ka na as if you don't need God. Kasi self-sufficient ka na, di ba? So, paano natin maiiwasan yung ganyang kasalanan kapag nandun tayo sa pagpapala? Sino yung gusto sumagot? Wala pa pang mayaman dito? Ayaw sumagot, nahihiya eh. Sige, pag sumagot kayo, sabihin nyo, hindi pa ako mayaman. Hindi pa lang ako mayaman lang. Ayan. So, reach number 1, please. Disclaimer po yung mayaman. Ano po, naisip ko practical way siguro is yung kapag sana nandito ako sa ganung sitwasyon ng mayaman talaga. Pero sabi ko nga siguro kung yung yaman na yun ay hindi mo kayang dalhin o hindi mo kayang gastusin, maganda po na ito ay i-share natin sa ating mga kapatid. Saka siguro yung sa church talaga, syempre po yung pera na ating kinikita o yung amount na yun ay syempre po galing po sa hindi magandang bagay. Pero pag po tayo nagkaroon ng ganong blessing, sabi natin, abundant po, maganda pong ibigay natin yung biyaya sa
sa church, hindi lang yung 10%, siguro mas higit pa. At alam ko po na yun ay gagamitin ng Lord para mas marami pang makakaluluwa ang magamit. At yun po, mapaalala tayo na hindi po yun ang talagang kasiyahan na ating makukuha, kundi yung kasiyahan na ang mga pera or yung amount na gagamitin ng Lord para sa kapakinabangan po ng kanyang. Amen po. Thank you, Brother Selvin Desgaya. Sino ba yung sumagot? Sister Marie Desgaya. Praise God. Sa akin po pa, ano po, hindi po sa self ko, kundi dun sa anak ng babae. Kasi sinasabihan ko po siya lagi, you always be grateful unto the Lord. Kasi pagka hindi ka grateful sa Lord, papasok po yung pride mo na, oh, kaya ako nandito sa posisyon na to, dahil matalino ako, magaling ako, ganun po kasi. So, lagi ko siyang binabalik sa point na alalahanin mo na kung hindi ka tinulungan ng Lord kung nag-a-apply ka dyan. Kasi may incident po pas, ewan ko kung nabanggit ko na dito, may incident po kasi nung nag-a-apply po siya dun papuntang Singapore, estudyante pa po siya noon. May kailangan po kasing waiver na permahan, either ako or yung kuya niya. So, nangyari po pas, may time limit po yon kasi yung Singaporean na CEO ng agency na yon is kailangan bumalik ulit sa Singapore. May time po siya na yung flight niya. Yung day po na kailangan po talagang permahan yung kuya niya yung waiver, na-delay po yung anak kong lalaki kasi po galing pa po siya ng duty. So, yung time po is between 8 to 10 o'clock in the morning lang. So, yung anak ng lalaki, umalis po siya ng Nueva Ecija ng 7 o'clock in the morning. So, napaka-impossible pong makarating po siya ng Makati ng 8, between 8 to 10. But the Lord, paano niya ginawa dun sa anak ng babae para makaperma yung kuya niya. Nagkaroon po ng sunog dun sa hotel na kung saan nag-stay po yung CEO. So, ang nangyari po, umalis po sila dun sa hotel kasi may fire po na nangyari. So, hindi po, na-delay po yung pagperma kasi nagkaroon po ng fire. So, right po na dumating yung anak kong lalaki dun sa hotel na yon, nag-declare na po na fire out po yung hotel. So, talagang pinapaalala ko lagi sa anak ko yun na hindi mo gawa yun, kundi gawa yun ng Lord. Kaya you should be always grateful para hindi po siya maging proud sa self niya po. So yun po yung gratefulness po talaga natin sa Lord. Pero hindi mo naman pinag-pray na magkasunog sa hotel. Joke. Pero maganda yan, yung sabi nga, yung beyond the control ng tao yan, di ba? Only God knows yung future na gano'n. Na hindi mo masasabi kung paano gagawin ng Panginoon sa isang sitwasyon na it's not in your hands. Di ba? So, praise the Lord. May gusto pa sumagot. Yun. Sige, okay lang. Aga pa naman. Kasi yun na ba itong mic? Hindi, actually pa, I want to be honest, nangarap ako, hindi ako nag-pray, pero nangarap ako, ginawa ko si Lord, gusto ko yumaman. Kasi unang-una gusto ko tulungan na HCF. Gusto ko magkaroon kami na sariling building, gabayad monthly, parang ako na lahat yung magbabayad. Tapos kung ano yung mga kulang sa church. Thank you. Tapos ano ba yun? Si Brother Jimmy ba sa taga-DPWH? Sabi nakikita naman po natin, aware naman po tayo sa mga nangyayari dito sa UAE, yung mga draw, ang lalaki ng mga pinapadalunan, $1 million, $1 million dirham. So nangarap ako, Lord, sali kaya ako sa ganito, tapos pag nanalo ako $1 million dirhams, ibibigay ko agad yung 30% sa HDM. Hindi, ano mo yun, hindi mo talaga, pastor, pero tinanong ko to kay F, kay Billy, masama ba yun? Yung nangarap ako na gusto kong manalo dito sa UAE. Masamang mga. Pero sabi naman na F, hindi masama yun sis kasi para sa church naman.
po, sa mga sa dance ministry naman, gusto ko magkaroon kami ng sariling studio. So, lahat nagpa-practice, lahat may salamin, lahat nakikita namin yung mga movements namin. Siyempre kasama na rin yung worship team. Siyempre yung, parang gusto ko naman magpapahinga naman yung aming family. Baka naman parang dito ginaganap yung mga practices. Pero nakalap lang naman po ako pas. Pero alam niyo po sabi sa akin ni Lord, kapag ginawa ko sa iyo Laika, pinarealize niya sa akin, baka hindi ka na fully independent sa kapangyarihan ko, na kaya ko rin naman pagyamanin ng HDF. Kaya ko ibigay ang pangangailangan ng church nyo. Kaya kong i-provide lahat ng mga needs nyo. Tapos yung doon ako pinirotektahan na Lord na huwag kang mangarap na yumaman ka. Although kaya kitang pagpalaan, pero huwag pangarapin na yumaman ka kasi baka dumating yung time. Hindi ka handa pagka binigay ko sa iyo yan. Baka lumayo ka sa akin, ganyan, baka makalimutan mo ko. O di kaya baka iwan mo yung HDF, pupunta ka sa iyo. Yun, praise the Lord. Sister Ivy. Sister Ivy, Diskaya rin to. Diskaya rin to. Praise God lang po. Gusto ko lang sana, yung sabi nga dito, how would you protect yourself from being, from pride and self-sufficient when you experience much blessing? So, alam mo, natawa lang ako kasi, sa amin po kasi, we praise God talaga yung sa blessings na ibinigay niya sa amin for this year. And talagang yung nasa isip ko lagi na, hindi amin yun. Pinahiram lang yun sa amin ni Lord for the time being na nandito kami. Kasi sabi ko nga, we experience na wala kami. So yung blessing na nare-receive namin as far as much possible po talaga is we're trying to share with others yung nangangailangan. Kasi sabi ko naman po talaga sa iba na kung meron, walang problema. Pag wala, pasensya. So, yung kasing naranasan namin 4 years back na talagang wala kami, God protected us on that one na talagang hindi tabi na wala tuloy ang focus. Yung talagang naranasan namin na zero balance kami, pero hindi kami pinagkulang ni Lord. So when the time na Lord blessed us for this year and the last year, talagang we tried our best na to help others. Hindi man dapat sabihin sa kapwa, pero kumbaga, we're trying our best po talaga na i-share yung blessings na yun. Kasi alam, at lagi ko rin talaga iniisip, hindi sa amin yan. Pinahiram lang sa amin yan. Kasi kung wala naman si Lord sa buhay namin, I don't think we will receive these blessings. Amen. Yeah. Praise the Lord. Panapahan natin ang Panginoon. So, actually maganda tong pinag-uusapan natin to. Dinitil natin to kasi hindi mo alam. God can bless you. God can bless you much more than you can expect. Kaya, hindi kasi maganda na yung, sabi ko nga, yung isang Christian, dumating sa kanya yung ganyang pagkakataon, hindi niya alam yung gagawin niya. Or hindi siya tinuruan kung ano yung dapat niyang gawin. Kasi, you cannot limit the unlimited or limitless God. Diba? Pwedeng dumating sa punto na pagpalain tayo ng Panginoon, kaya maganda, marunong tayong mag-deal sa ganun. Sabi nga ni Paul, I've learned to be content in whatever state I am. I know how to become naked, poor, or in much blessing. I have known, sabi niya ganun. Kaya kailangan i-detail natin yung mga ganyan. So, point number 3, Jesus revealed Himself as source of true wealth. Sabi ng Panginoon sa verse 18, I advise you then to buy gold from me, pure gold in order to be rich, buy also white clothing to dress yourself and cover up and your shameful nakedness. Buy also some ointment to put on your eyes, so that you may see. Makita mo, ang ganda ng salita ng Panginoon kasi bakit niya binanggit yung mga material na yan, pero may, may interpretation.
Kasi yung gold, kasi akala mo yung gold sa earth o sa mundo, yun ang totoong kayamanan. Hindi, di ba? Kasi ang totoong gold sa harapan ng Panginoon, yung spiritual spiritual wealth or riches. Yung white clothes, sabi nga naman, buy white clothes from Jesus who gives holiness of heart and true life. Diba? Yung symbol of holiness, righteousness, and true life. Yung ointment naman, kasi spiritually blind sila eh. Diba? Buy an eye ointment for spiritual illumination to see the true state and focus where will the help come from. So mahalaga siya na ang mga mata natin ay hindi lang nakikita yung mga bagay sa mundo na temporary, kundi magliwanag ito sa mga bagay na pangwalang hanggan. Diba? Pakibasa itong 1 Corinthians 15:58. 1 Corinthians 15:58. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Yan, siguro isa sa magandang sagot doon sa kanina nating tanong, iyan yung 1 Corinthians 15, verse 58. Be steadfast, be unmovable, always abound or invest in the kingdom of God. Kasi alam natin yung mga ini-invest natin sa Panginoon, it will never be in vain, no? So lahat lang ng bagay na ginagawa natin at tinatanim natin para sa Panginoon, yun lang ang nagiging counted. Yan, may tanong tayo. In your opinion, what are some practical ways to remain focused on Jesus and avoid the lies and diversion of worldly riches? Ang tanong naman na to, yung paano tayo laging nakapokus pa rin tayo. Kunyari, pinapagpala ka talaga. Dumarating na magpapala na unexpectedly. Paano ka magpapatuloy sa focus sa Panginoon? Diba? Kasi magkaiba yun. Diba? Yung focus mo kasi nasa Panginoon pa rin. Hindi ko dyan. Ang natutunan ko po, Pas, is to always put our feet on the ground, to be humble lagi sa Panginoon. Not because we have, parang talagang ibinubuhos na pagpapala sa atin ng Panginoon. Not to look at those things, but tingnan po natin kung paano tayo i-humble ng Panginoon sa panahon na tayo ay we have more. Kasi kung bawang titingnan natin po ay yung pagpapala, baka tayo ay mapagpala ng Panginoon. Literal na magpala tayo later on. But kung ang ating, we will put always our hearts sa humility at sa gawain ng Panginoon, surely enough, gagamitin tayo ng Panginoon to be blessing din sa ating kapwa. Yan, so maganda yung point na yung continue to be with a humble heart. O humility in your actions, in your lifestyle, no? Manatili ka sa ganung kalagayan ng humility. Sino pa ang gusto sumagot? Deacon DJ? Ganito pong usapin na ayaw po naalala yung sa Psalms 51 verse 17 that the sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart. O God, Thou will not despise. It makes me remind talaga na kahit na ikaw ay pinapapala ng Panginoon, marami kang pera, mahal sa lahat, but, you know, God would love you to come to Him in a broken and contrite spirit. Ang pinapunta ko po dito is that alalahanin natin na kahit ano man binigay sa iyo, kung meron ka, walang-wala talaga, it's nothing actually. It's earthly things are nothing. Pag ikaw ay nagpataas ka sa earthly treasures mo, manalayo ka sa pinakamahalagang regalo ng Panginoon or biyaya ng Panginoon na yung kaligtasan or yung maging lumakad ka sa katwiran ng Panginoon. If you think that you are high and you are not always having a contrite spirit sa pasarap ng Panginoon,
magmamatas ka sa Lord eh. You may think that you can do anything apart from God, but it's a wrong thinking actually. So yun lang po. Yeah, no, praise the Lord. So maganda rin yun, no, yung spiritually nasa pananaw din natin kasi, no, yung ano ba yung nilalaman ng puso natin o espiritu natin. Sabi nga ganun, pag dinoble ba yung sahod mo, magiging masaya ka talaga. Diba? So, yes. Pag triniple, malungkot ka ba? Malulungkot ka kapag nagdi-design ka pa ng ano. Pero ang totoo, sabi ganun, yung puso ng tao sa mundo, hindi siya nasasatisfy. Pag sa mundo ka tumingin, hindi siya nasasatisfy. Pero pag tumingin ka na on eternal things, may ending siya. Kasi iniisip mo kasi, yung bagay sa walang hanggan, only God can give you. Diba? Only God can give you. So, pag naisip natin na only God can give us, therefore, we better focus on God. Diba? Kasi siya lang ang pwedeng mag-ano talaga sa'yo eh. Magbigay ng peace, ng enjoyment, ng strength, ng protection, at ng eternal life. Pero kapag kahit na anong bagay na mahawakan natin sa mundo, kahit anong bagay, pag tinignan mo nga, di ba, eventually, kakalawangin yan eh. Eventually, magde-depreciate siya. Eventually, pwedeng mawala siya. Diba? Kahit ano yan. Kasi, back to basic, ano pa rin siya, worldly, temporary pa rin siya. Hindi siya permanent. Amen? So, palapakan natin ang Panginoon. Last point, sabi ng last point natin, God cares for His church to change for good. Maganda rito, sabi ng verse 19, I rebuke and punish all whom I love. Be in earnest then and turn from your sins. So sa Laodicean church, ang magandang lesson dito yung sinasabi ng Lord na mahal ka niya kaya nais niyang i-discipline ka. Mahal ka niya na nais niyang magbago ka. Diba? Mahal ka niya, nais niyang baguhin ka. Diba? So it's a rebuke to those who wanted to listen to Him. It's a sign of encouragement to bear correction. It's a confirmation that God really cares and is concerned for our future. Pakibasa nga ito, Proverbs 3:12 and Hebrews 12:6. Yan. Proverbs 3:12, because the Lord disciplines those He loves, as the Father the Son, He delights in. Yan yung Hebrews. Hebrews 12:6, because the Lord disciplines the one He loves, and He chastens everyone He accepts as His son. So maliwanag yun sa dalawang talata na yan, kung ina-admit natin na tayo ay mga anak ng Diyos at mahal tayo ng Panginoon, ay i-discipline na tayo. O itutuwid na tayo, ibig sabihin. Last, icebreaker, can anyone share testimony handling good and bad criticisms, rebuke and discipline from anyone used by God? Sa totoo lang, minsan mahirap tanggapin yung criticism or rebuke na tinatawag. Meron ba ditong gustong mag-testify na paano niya ito natutunan na tanggapin? Whether good or bad, kaya na niyang tanggapin ngayon. Di ba? Kasi katulad ng church na to, mabigat na rebuke yan. Di ba? Sinasabi ng Lord. Pero kasi yung Lord, pwedeng gumamit yan ng tao. No, kahit sinong tao, pwede niyang gamitin para i-rebuke tayo. Para turuan tayo. No? Para ilagay niya tayo sa tamang senses. No? So, meron gusto mag-testimony sa ganyan. Sister May! Praise the Lord! Nagsalita rin. Praise the Lord po. Siguro, kasi hindi ako katayo doon kasi ayan. Can anyone yung testimony ko siguro on how I handling, nandun kasi na siguro masasabi ko may mga kapatid na
nagre-review sa akin. Kasi, di ba, bilang isang Kristiyano, we are not perfect naman kahit gaano tayo katagal sa church kung saan tayo nabilong. Nandun talaga na may mga flaws tayo. So, thank God sa mga taong ginagamit ng Lord talaga to rebuke us. Kasi dun mo ma-assess yung sarili mo on how you are walking as a Christian talaga. Kasi dun pala ipapatunayan ng Panginoon sa iyo na gaano kanya kamahal at ayaw kanyang mapahamak, ayaw niyang madungisan yung pangalan niya through your testimony po. Kaya salamat sa mga taong ginagamit ng Lord na may love na pagre-review sa iyo. May mga mali kang ginagawa and then ayun nga, nare-review ka. So, nasa atin na yun on how we will accept or paano natin tanggapin sa atin. Kasi nandun talaga na tayo po, kailangan din natin i-assess yung sarili po natin. Praise the Lord po. Yan, thank you very much. So, sino ba gusto sumagot? Sir Jess na? I remember na po nung bata pa po si Roxane. Parang nireview niya ako sa church kasi nagtuturo po ako. Alam mo, sabi lang sa akin ng pamangkin ko, ika, bakit lagi mong priority tawagin yung mga ibang tao? Bakit kami mga pamangkin mo? Hindi mo kami nabibigyan ng atensyon. So, yun yung review. Yung parang tumimo yun sa puso ko na, parang to be fair lang naman, di ba, pag nasa church, napakahirap na yung mga taong nakapaligid at saka yung pamilya mo, paano mo siya tatanggapin, di ba? Paano mo i-handle bilang manggagawa ng Panginoon. Pero tinuro sa akin ng Panginoon, sabi nga na, di ba, love the Lord your God at susunod yung family mo. Kasi kasama din yan sa ministry mo. At susundot yung ministry na outside. So, tinuro din sa akin ng Panginoon na kapag tumutulong ka sa iglesia, dapat tulungan mo din yung pamilya mo para mas mabilis. Doon dahil kasi mas priority ko yung ministry. Parang, sige, okay na yun, puro ministry. Pero, tinuro din sa akin ng Panginoon na, natin yung family, then ministry, then Panginoon ang kikilos. So, yun lamang po. Yan, praise the Lord. Palapakan natin ng Panginoon. So, meron pa ba? Wala na, praise God. So, ang masasabi ko lang dito, sabi nga ganun, walang aksidente sa Panginoon. Pag sinabi natin walang aksidente sa Panginoon, minsan kahit unbeliever, gagamitin niya to rebuke us. Kahit unbeliever yan. Pag may intention sa iyo ang God, kahit sino sa iniisip mo na unexpectedly magsalita sa iyo ng ganyan, think about it. Panginoon ba ito? Nagsasabi sa akin. Diba? Kasi pag hindi natin na-realize na God is in control of our circumstances, pwede kang magalit sa isang tao na nagre-rebuke sa'yo. O pwede kang magalit sa isang tao na nagkukorek sa'yo. Lalo na kung hindi siya Christian. Pero ang totoo, ang mga Kristiyano, God is in control of your circumstances. Kaya dapat tanggapin natin yun at hayaan natin na mangusap ang Lord sa atin personally kung ano yung ganyang correction sa atin magkaroon tayo ng humble heart. Kasi hindi naman pwedeng magkamali ang Diyos na kung nais na tayong ituwid, laging yung taong yun ang gagamitin niya. Hindi totoo yun. Kahit sino pwede niyang gamitin para ituwid tayo. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. So, in conclusion, sabi nga ng verse 20, Behold, I stand at the door and knock. If anyone hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him and he with me. So dito, makikita natin sa Laodicean Church, believe that Jesus is patiently knocking at your heart. So Christ is sending an invitation for us to repent and have true fellowship with Him every day because His love is true and He really cares. Amen? So, ang Diyos na ito nating sinasamba, laging kumakatok yan sa ating puso, whether bago ang Kristiyano, matagal ka ng Kristiyano, ang Panginoon laging kumakatok yan dahil may purpose siya. At ang purpose na ito ay hanggang hindi pa siya dumarating, nais niyang ituwid niya tayo.
Nais niyang lumago tayo at nais niya na mas magamit na pa tayo. Kaya huwag tayong manghinawa katulad ng church na ito na nirebuke siya ng Panginoon. Dahil sa huling panahon, pwedeng maging katulad tayo ng church na to. Subalit salamat dahil napapag-aralan na natin siya at alam natin kung ano yung gagawin natin na tama sa harapan ng Panginoon. Amen? Parapakan natin ang Lord. So let's pray for this. Let's read this all together. Yan. Thank you.